okay ra? Tapos Jack, kaalang-alang. Ay, madami po akong worry tungkol sa aming paglipat doon kay Bayaw. As in, madami talaga akong worry. So, naman kayo sa akin. Ganan ka sa kalo ni mami? Tumatanaw siya sa akin, oh. Tumingin ka sa akin. Basta, oy, madami akong i-share sa inyo. Teka lang, bisan ko lang muna si Jack kay... Agoy, dili kay mahulog ka ba? Taro. Sobrang lamig na dito. 3 degrees po kami kaninang umaga. Mga kababayan ko, ito po yung ating balita at meron kaming storm last few days. Oh, nagbagyo mi dinhi. First time in the history, narinig ko na may bagyo diri. Asa naman tong hinatag ni Auntie Dinat ito kay makapal. Yung isa kasi na white nang lalamig na si Jack kay pa-winter na. So, kailangan ko na siyang bisan itong malaki. Ito, oh. Ito. Meron po tayong mail. I think akin ito. Yeah. Ay, heavy man kabuyag. Uy, natutuwa siya sa aking mukha. Bakit nakakalo ako? Tumitingin siya tapos mag-smile. Mayroon pang nagtatanong sa amin na bakit daw kami lilipat kay Bayaw. Na-explain ko na po to sa mga past ko na vlog na doon kami lilipat at makitira, pero pinag-iisipan talaga namin ng mabuti. And I was reading your comment earlier. Marami akong nabasa. Kalimutan ko, malapit na pala yung time. Teka. Lagay ko lang muna si Jack dito sa sasakyan na. Yung mukha niya, oh. Pastar na si Dudong Jack. Seatbelt ko lang ito siya. Hoy! Hala, parang na-toilet man po siya. Toilet ka lang? Hoy! You okay? Bahay nila Bayaw, ikod nitong BNQ doon. Sobrang lapit lang talaga sa school. Isa sa reason na very excited ako na lumipat talaga kami doon kay Bayaw para hindi na bitaw ako magbiyahe-biyahe. Kaya napapagod talaga ako mag-drive. Ang driving kasi is marami kang kailangan i-focus. Pagod din naman ako dati nung naglalakad pa ako, pero mas pagod ako ngayon na nagda-drive. Kay dapat maingat ka talaga, hindi ka basta-basta lang. Kay marami ka talagang titignan dyan sa daanan. Si Jenny, wala na naman yung clip niya. Yung dalawa talaga, sabi ko sa kanya saan? Sabi ko kinuha siguro. Sabi niya, hindi oy, na-drop lang daw. Be, let me see. Where is it? Oh, hi! Hi! How's your day, people? You okay, people? Ha? Tahimik na tahimik silang dalawa. Si Jack naman, nagpula lagi na iyang eyes. Ay. What happened to your eyes? Huh? Is he smiling? Ay, natuhusok ata yan. You okay, Jenny? Unsa man yan siya dyan, oy? Ha? What she said? She can't lift the foot. Why? Just put your bag first. JJ, can you help her get the bag? Thank you. Jack. Mommy, I'm a dog. Ayaw. I'm a screaming dog. Jack, nagpula lagi di yung mata ay. Ito man namong bibi oy, kaluoy man namong mata ani oy. King mga estudyante oh. Nandito na sila sa bahay. Hello. Quickly. Nagluluto kami dito ni Jack nito. Ayaw niya magpalapag. Siya naman ka oy. Tapos yung walker niya, hindi siya magpapalagay sa kanyang walker. Dikit man niya sa akin. Tuko man ko din siya, tuko. Tuko. Hindi ko daw dapat mag-trust kung sino-sino. Hindi naman talaga ako nagta-trust kung sino-sino. Dahil, di ba nung Friday, dito galing si Bayaw. Pumunta siya dito. Tapos, ang nangyari nito is lasing na lasing sila. Di ba? May sakit sa liver yung aking asawa with alcohol. Tapos, gusto niya akong ipa-vape, ipa-try ko niya sa kanang sigarilyo gani napiki. Sabi ko ayaw ko kaya hindi man ako naninigarilyo, wala akong bisyo ba na pagkababae ba. Traumatize man ako sa mga ganyan kay sa Pilipinas nga, sabi ko kay Wayne, sa Pilipinas kahit sariling tatay nga sa Pilipinas, yung iba di ba mayroong mga experience na ganyan.
may mga nagsasabi sa comment section na dapat hindi ko daw ipagkatiwala yung aking mga anak, lalong-lalo na sa lalaki na kahit sa papa at sa... So, wala naman yung ano sa akin. Hindi ko naman iniisip no na si Bayaw is ganun siya na pagkatao. Kaso lang, hindi kasi natin alam at hawak yung utak ng isang tao. Yes! Ito, directly up ka. Kung siguro lalaki yung aming mga anak, 3 lalaki, hindi ako mag-worry. But sinabi ko din yan kay nanay na nagdadalawang isip kami na lumipat ng bahay. Kaya nung pumunta siya dito, ang tagal niyang umuwi. Tapos lasing na lasing sila. Pinainom niya yung aking asawa. Ito namang isa, alam niya na may sakit siya sa liver. Hindi siya naglikramo. Inom lang po siya. Unya, di ba nawala sila? Sa dulo ng aking vlog. Umalis sila. Sobrang tagal nilang nakauwi. Tinawagan ko pa sila. Saan naman kayo? Kaya naghanap ng maraming kuan mainom. Ganon. Gin yung ininom nila. At mga 12 o'clock ata umuwi si Bayaw. Traumatized ako. As in. Sobra ako nag-traumatize sa ginawa ng aking Bayaw. Ika lang. So, ayun na po ang nangyayari. Ito ba? Sila yung kinakatakutan ko, itong dalawa. Hello. Look at our pillow. Oh, it's so messy. Oh, we should take out that one and we should wash it, anak. Okay. The problem is, si Jessica at Jenny, if they're eating, they will wipe it everywhere. Kung saan-saan lang. Yay! Bata cutscene. Sila talaga yung iniisip ko, silang dalawa. At ako din kasi na-trauma ako. Hindi naman sa ninira ako, no? Pero kasi nung lasing na si Bayaw, pininto ko din to kay mama na. Sabi ni mama, kung nandito daw si Bayaw, papupunta dito. Wag na lang daw sana ako mag-entertain. Kaso lang kasi, tulog na ay nandito kami lahat, yung mga bata, ganun. Nung lasing na si Bayaw, gusto niya na yakapin ko siya. And, para sa akin, hindi ako sanay. Wala namang mali siya sa ganyan. Pero hindi ako sanay magyakap kung sino-sino. In-explain ko din yan kay Wayne. Sabi ko nga, kahit kapatid mo siya, hindi ako sanay na nagyayakap kung sino-sino lang. Even kapatid mo pa yan siya. Kaya parang weird. Sabi ko, hindi ako nagyayakap kung sino. Ang sa isip kasi ni Bayaw, meron nga nag-comment dyan sa baba. I hope hindi ito mabasa ni Bayaw kaya nanonood ba siya ng vlog ko. No? Nagbabasa siya ng mga comment. May nag-comment na para daw may saltik si Bayaw. To be honest sa inyo, meron yan siyang madaming iniinom na gamot para sa kanyang utak kay kuan. Meron siyang, hindi siya, sometimes nagkukulong lang yan siya. Ang sa isip kasi namin, natutulungan namin siya pag nandun kami kay si Bayaw na lang at si Wayne, ganun ba yung nasa isip namin. Nung nalasing na po si Bayaw is, gusto niya na gusto niya na yakapin ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, ba't man ako magyayakap sa iyo na kuan? Kay sa isip niya kasi para siyang si God ba na may power healing daw kuno siya, yung ganun na. May healing lang ni daw siya, nag-heal pag hiniyayakap niya isang tao. Pero sa akin kasi weird man god, hindi ako tapos nang luod man siya sa akin. Sabi niya, pag ganyan ka, hindi na ako, inaano naman niya ako, bina-blackmail. So, sa isip ko, sabi ko kay Wayne, sabihan mo nga yung Brad, kapatid mo na, hindi ako nagyayakap kung sino-sino. Ako kasi na tao, asawa ko lang yung niyayakap ko, nanay ko, gano'n. Pero yung ibang mga lalaki, hindi ako nagyayakap kung sino-sino, kahit pa kapatid pa yan ni Wayne. So, yun yung pinagusto kong ipa-explain ni Wayne. Si Wayne, kaya nalasing naman din. Nalasing na si Wayne. Sabi niya, yakapin mo na lang para wala na daw gulo. Pag yakap niya ito sa akin, natruma ako sa kanyang yakap. Kaya bakit? Sobrang lakas para nabali yung aking buto. Pag alis pag yun niya, yun yung iniisip ko na, what if nandun kami sa bahay ba? Nag-a-advance thinking na tuloy ako kasi what if si Jessica, hindi namin masundo. Si Bayaw, ang ganun ba? Kasi, abot lang yun, uy. Pero mabait naman niya ang aking Bayaw, ha? Mabait yan siya. Yun lang na talaga, hindi natin alam yung hawak or hindi natin hawak yung, aray ko po, yung utak ng isang tao. So, marami pong mga comment na babasa ko and nagdagdag sa worries ko kasi hindi naman ako nag-mention kay Bayaw noong that time na ganito si Bayaw, ganyan. Tapos ang daming comment na dapat hindi mo ipagkatiwala yung mga anak mo.
mga puro babae, lalo na mga babae, dapat turuan mo sila na hindi magpa-hawak kung sino-sino lang. Hindi naman siya nanghahawak-hawak kung sino-sino lang sa aking mga anak. Sometimes lang yung mga bata pa sila, nagpapahagyan siya, ganun, kay uncle, di ba? Papahag, pero alam niyo na, lalo na sa panahon ngayon, kahit sa TV, marami akong nakikita, sariling tatay pa nila, yung ganun, kabulit, ay traumatized, natakot ako, madaming red flag na paglilipat tayo doon, paano kami na lang dalawa sa bahay, ganito, ganyan, nag-overthink na inyong inday. Kaya yan din yung inopen ako kay mama. So, nag-pray ako na kung ano man yung plano ng Panginoon, no, ayaw, i-guide niya kami kung ano man talaga. Kaya kung ako lang yung papapiliin bitaw, gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. Doon ba sa Pilipinas? Pero, di din kay sa Pilipinas, mahirap. Abot lang yun. Kaya kung saan ako pupunta, marami talagang meron talagang mga, uy, Inday, ganito, mahirap dito sa Pilipinas. O, Inday, wag kang magkuan. Alam ko naman kasi yung concern ng iba, and I'm very thankful na concern kayo sa amin. Pero yun lang talaga. Na-traumatize ako. Tapos pag alis niya, nag-hug na po siya sa akin. Yung pag-hug niya ba, sobrang higpit, para nabali yung buto ko. Kahit kay Wayne, ganun man, nag-hug siya. Sa isip niya kasi, para siyang right hand daw siya ni Jesus. Parang ganun ba? Tapos, mayroon daw siyang power na pag ihag niya yung isang tao, ma-okay na daw ako, yung ganun. Wala naman sigurong isip hindi naman siguro yung alam niyo na malisyoso na way ang paghag niya sa akin. Kaso lang na trauma talaga ako kay sobrang sakit ng pagkayakap niya ba na as in, parang nabali yung aking bukog. Teka, lapag ko lang to si Jack. May nagsabi na maglinis daw ako para maliwalas sa mga mata ng mga bata. I am cleaning naman. Uy, ano bang mga reklamo ng iba dyan? Uy, being a mother of 3, ang aking trabaho dito sa bahay, paulit-ulit. Kung nakikita ng iba, may nareklamo isa kanina na maglinis daw ako kay sobrang kalat daw ng aming bahay. Naglilinis po ako ay on and off cam. Sometimes, hindi talaga kaya kay si Jack, hindi yan nagpapalapag. Hindi siya nagpapalagay dun sa yung binigay ni ma'am na parang ganon ko nga siya. Nagagalit na siya. Buti na nga ngayon, nagpapalapag siya. Makakapag-clean lang ako sa bahay pag nagpapalapag yan siya or natutulog. Kaya ngayon, nakaligo nga ako kaya medyo mahaba yung tulog niya. Pagising yan, palagi yang nakadikit sa akin. Tapos hindi ko din yan siya maiwan-iwan kaya mahulog naman yan siya sa kuan. Mahulog na ba sa bed? Kaya, tindihin mo na lang, Ma'am Ben, tindihin mo na lang ako, Be, wag ka na malikramo ba nga? Kadumi-dumi ng aking bahay, kakuan-kuan, ang dami niyang reklamo ba? Tulungan mo ko dito, Be. Please, punta ka dito. Punta ka dito sa aming bahay, Be, tulungan mo ako maglinis dito kay pagkatapos ko maglilinis na naman ako. Kung nakita niyo sa vlog na makalat, ay tapos na ako maglinis niyan. Hindi man dito nagreklamo si Wayne sa akin. So please, understand my situation. Kapoy baya. Magkuhan baya ako, laron baya ako dito sa bahay. And I'm trying my best na. Hindi ako magreklamo kain. Kapoy kay ko guys. Kaya it's my choice naman. All of us, meron tayong ginagawa sa bahay ko. Ang ginawa ni Bayaw kay pinilit niya. Talaga din ako mag-hug sa kanya. Hindi ako mag-hug kay magalit siya sa akin kay lasing nga. So, yun ang mga concern ko at kinakatakutan ko sa lahat-lahat talaga. So, ito, ipakain ko lang ito sa mga bata, yung blueberry nila. Hala! Hoy! Naan naman kadiha, nagkit-kit sa iyang kuan. Hala, na dito. Wala na siya dun sa kanyang floor. Nandiyan, nagkit-kit. Ito, I told you, baya ha, to look after your brother ha. Get sa kuan, be. Get the kuan sa baby plate ka. Saan naman yun? Ay, dirty man kayo ng pillow. Ay, we need to wash that. It will be on the... Put your iPad sa, be. Sige mo, iPad, ha. Madam, naglilinis itawon ako dito, madam. Oh, aking anak, oh. Yan! What ka, mami?